Okay, so ito na yung mga gamit natin mga idol. So halos kumpleto na. Ito yung ating gagamitin na amplifier. Ayan. So ang gagamitin nating amplifier dito ay D10 Hi-Fi Bass Power Amp. Okay, so ito ay mono mga idol, no? Hindi siya stereo. So nasubukan ko na to, na testing ko na, okay naman. So ang tweeter natin nandito na rin. So ito ay 80 to 100 watts. Tweeter, dalawa to. 8 ohms to mga idol, ayan. Okay, 8 ohms na 80 to 100 watts, ayan. Dalawa ang gagamitin natin dito. So itabi muna natin. Ito nga pala mga idol ay Crown. Crown ang brand niya. So meron din tayo dito mga idol, mid-range na Kevlar. Ito pala mga idol ay yung tweeter natin ay 3 inches, no? Itong mid-range naman natin ay 5 inches na 150 watts, 8 ohms din to mga idol. Ayan. Okay, ganda may cover na rin siya. So ito ang gagamitin nating mid-range. Ito nga pala mga idol ay instrumental speaker. Ayan. So itabi ko muna Next, ang ating subwoofer. Ang subwoofer natin mga idol ay 300 watts na 10 inches. 8 ohms din to. Brand nito mga idol ay Tosunra. So, laki 10 inches. Sana all. Okay. So, ang gagawin natin ngayon mga idol ay magkakabit na tayo ng mga speaker at maghihinang na rin tayo. So, ito na yung box natin na ginawa. So, pasensya na kayo, yung butas ko mga idol ay hindi ganoon kapulido kasi kulang naman po ako ng gamit na pangbutas talaga ng kahoy. So, ito ay minano-mano ko lang po talaga. Binutasan ko to gamit ang barena. So, nag-layout ako ng bilog tapos binutasan ko ng barena. And then, ginamitan ko rin to ng pangkikil para maganda yung pagkabilog niya. Ayan, so meron tayong 4 na bilog at yung butas na naman to, dito natin ilalagay yung ating amplifier na D10. Ayan. So dito mga idol, dito natin ilalagay yung ating subwoofer. Dito yung lalagyan ng ating mid-range at yung ating dalawang tweeter. Dito naman yung ating amplifier. So dito naglagay ako ng divider dito mga idol sa gitna. Ayan. So walang butas to sa ating lalagyan ng ating mid-range tsaka tweeter. Walang butas yan sa loob. So nakakulong lang talaga yan mga idol. Dito naman sa ating subwoofer, meron tayong nilagay na butas. Ito maliit lang to. Ayan. Ito yung magsisilbing air hole ng ating subwoofer. So dito mga idol, naglagay na rin ako ng cotton. Ayan, cotton. Naglagay tayo ng cotton dyan sa baba. At saka dito sa kanyang taas. So dito para maganda naman yung tunog ng ating speaker kahit na plywood lang siya. Ayan, kung makikita nyo dito sa loob mga idol, meron tayong nilagay dyan na pantapal. Ang ginamit ko dyan mga idol ay Bulkasil. So silyado yan. Mapas sa gilid-gilid kahit sa ang gilid niya yan. Silyado yan mga idol. Ganun din dito sa sa kabila. Naglagay din ako ng tapal dyan. Ayan. Parehas din dyan. So dito mga idol, kung wala kayong box, wala kayong time gumawa ng box at wala kayong pambutas gaya ko, inaano-mano ko lang talaga to. Pwede kayong bumili sa mga idol sa Shopee. May nabibiling box na pre-made ng box. Pwede nyong unang bilihin yon para meron kayong pag-basean ng inyong size ng speaker na bibilihin. So ilalagay ko rin dito sa link kung saan pwede makabili or sa description Yan ang ating ginawang box. Yan. So lalagyan muna natin 'to ng hinang, So dito, yung saglit. Lagay ko na pala yung kanyang wire. Ito yung gagamitin nating wire dito mga idol, sa speaker wire. Itong speaker wire mga idol, may palatandaan dito. Ayan, ito yung positive. Kung makikita nyo o mapapansin nyo, meron siyang lining na pula. Yan ang magiging positive. Yung walang lining, yung transparent lang, yun ang negative.
So dito naman sa sa kabitan ng speaker, hindi rin kayo malilito dito kasi meron tong mga idol, may label to kung asan yung positive. So dito sa kanan ito ang ating positive at sa kaliwa yung negative. Kung makikita nyo, ayan, mayroong negative at saka may positive sign. Okay, so ihinang na natin to mga idol dito. Ayan, pa ganyan. At sa kabila, ayan. Papasok na natin to mga idol dito sa butas niya dito sa baba. So meron tayong ginawang butas dito para lusutan niya. Ayan. So ang gagawin nating connection dito mga idol ay parallel. So ipaparallel natin tong subwoofer dito sa ating mid-range. Ayan. Masyado atang mahaba yung wire natin. So hindi lang sa pagsusolar mga idol ang mayroong parallel connection. So dito rin sa ating paggawa ng ating speaker, meron ding parallel at meron ding series. Depende yan mga idol kung anong trip nyo or kung anong klase yung amplifier nyo. Kung stereo ba o mono. So magdedepende rin ang setup nyo ng speaker sa amplifier nyo. So sunod natin tong ating mid-range. Ayan. So ito mga idol, meron din siyang meron din siyang label, negative at positive. So ginawa natin dito kanina, yung pula sa positive. So ito, yung pula natin dito rin sa sa positive para reconnection siya. Okay, dito sa ating gagamitin na mid-range mga idol, maglalagay tayo ng capacitor. So, ang ginamit kong capacitor dito ay 50 volts. Ayan, 50 volts na 3.3 UF. So, ilalagay natin to dito sa positive side. Yung lalagay sa negative mga idol positive nyo lang to ilalagay. So, dito ang mga idol, ang ng capacitor natin, ang tulong niyan kapag kinapos or kinulang yung supply ng ating amplifier kasi biglang tumaas yung natin, yung sounds natin, yung biglang tumaas yung pitch ng music. So hindi basta-basta kakapusin yung ating amplifier, no? So mayroon siyang katulong na capacitor. So isa yun sa trabaho ng ating capacitor. So ilalagay na rin natin mga idol yung wire dito sa negative side. Ayan. At yung positive dito naman sa kabila ng ating capacitor. Okay. So nakaparallel to mga idol dito sa ating subwoofer, no? So ito na yung ating wire kanina mga idol na galing sa ating subwoofer. Paparallel na natin siya dito sa ating mid-range. Negative mga idol galing sa ating subwoofer, ikakabit natin siya dito sa negative ng ating mid-range. Next yung ating positive mga idol galing sa subwoofer. So ikakabit din natin yan dyan sa ating mid-range. So itong wire na to mga idol, papunta na to sa sa amplifier natin. Ayan. Okay, so dito naman sa Twitter mga idol,
parallel connection din tayo dito, ano. Positive to positive at negative to negative. So huwag kayong malilito. Kasi meron naman tayong ano dito mga idol, meron naman tayong label, no. May label yung mga speaker natin. Basta kung anong wire na nilagay nyo sa kabila, ganun din yung wire, kung anong kulay ng wire na nilagay nyo sa kabila, ganun din dapat yung kulay niya dito sa kabila. Okay? Para hindi kayo malito. So, itong mahabang wire natin, papasok na to sa ano natin. Papasok na yan sa ating amplifier. So, ito na yung isa na galing dito. Ipaparal na rin natin siya dito mga idol. So ito na yung ating wire mga idol na galing sa ating bus at saka mid-range. So ito na rin yung connector niya papunta sa ating amplifier. So ihihinang na rin natin siya dito mga idol. Ayan. So positive to positive. Lagi yung tatandaan, ang pula ay para sa pula kapag tayo ay nagko-connect. Ayan. So syempre ihihinang natin yung mga idol. Sabit muna natin dyan. At hinangan natin bago natin lagyan ng electrical tape. Kain na tayo. I'll just let this I'll just tapos this ano. Almost done. And then I'll go ligo and eat na and then we can play. I already done Ligo. Oo, Papa not yet ligo. Nay, that's si Mama. Go eat na. Mama, are you done shower na? So ito mga idol, pwede na nating i-connect dito sa ating subwoofer. Sa ano. So dito ang ating connection dito sa ating amplifier ay itong kulay blue, SP, ibig sabihin sub speaker. Ayan. So hindi kayo mababaliktad dito kasi may guide naman po mga idol. So i-connect na natin yan dyan. Ayan. Then next natin itong tweeter. So inuna ko na nilagay yung ano, yung yung connection ng subwoofer para hindi tayo malito. Kasi dalawang klaseng wire to na magkaparehas. So, sunod natin yung tweeter. So pasensya na kayo mga idol kung medyo maingay ang aking background kasi may nanganak na aso sa aming kapitbahay. So hindi maiiwasan yung mga ganyang klaseng ingay mga idol, no? Next natin yung pula dito sa ating tweeter. So ito yung pula. Ayan, so connect na rin natin yung connector ng tweeter. Ayan. So napapansin nyo medyo mataba yung wire na galing sa ating mga speaker, no? Pero itong wire na papunta sa ating amplifier ay maninipis. So pinasadya ko na rin kasi mga idol na kapalan yung wire ng speaker para kung sakali man na mag-upgrade ako ng amplifier ay naka-ready na yung gagamitin kong wire para sa speaker. Okay.
Okay, so ikakabit na rin natin yung ating Twitter, mga idol, dito. Ayan. May ano naman to dito, may pangalan naman dito kung saan connection yung lalagay. Itong TSP, Twitter speaker. Ayan. So ito yan. So ayan, kabit na natin. Okay. Okay, so ito na mga idol, tapos na ang ating DIY Bluetooth speaker na pangmalakasan. Hindi kayo papayayan yan mga idol, kahit na pang event man yan or meron kayong konting kasiyahan, may birthday, yan, pwede mong gamitin yan mga idol, kasi ito ay meron na ring mic. So pwede ka dyan mag-karaoke. Ano, may Bluetooth na rin yan. So kung gusto mo mag-karaoke sa YouTube, kanta-kanta ka, walang problema. Napakasulit niyan mga idol. So iti-testing na natin yan. Siya nga pala mga idol, ang lahat ng mga materials dito ay ilalagay ko po sa description, pati mga links yan para sabay-sabay din tayong mag-happy para makagawa rin kayo ng sa inyo. Ayan. So dinagdagan ko na rin, meron na rin tayong edge protector dyan, no? At meron na rin tayong rubber footing sa baba para hindi naman nakasayad sa semento yung ating mismong plywood. So dito mga idol, nakikita nyo hindi ko na yan pininturahan. Wala nang ano yan, wala nang mga pintura, wala nang varnish, no? Kasi dito mga idol, ang balak ko dito ay ipapakulayin ko sa aking anak. Kukulayan yan, kre-krayonan niya, drawingan niya. So tsaka ako na babarnisan. So para meron siyang meron siyang konting art sa ating ginawang DIY Bluetooth speaker. So ito na, wala nang patumpit-tumpit pa. I-ano na natin to, sound check na natin to. Kaya nga lang mga idol, hindi tayo makakapag-play ng mga kanta, mga music na no, kasi baka maka-copyright tayo. So magpi-play lang ako ng mga konting music galing sa YouTube Studio at ite-testing natin yung Bluetooth mic. The Bluetooth device is connected successfully. And so nakikita nyo mga idol, hindi ko pa yan sinagad, kalahati pa lang yung ating volume sa main volume nya, no? So, kasi malakas na talaga, masakit na sa tenga, no? Subukan pa natin isagad. Ayan mga idol, hindi ko talaga kayang isagat kasi napakalakas at medyo nakakaya naman sa ating mga kapitbahay. Baka sabihin meron tayong pakasal dito at saka meron tayong happy, ano. So ito, sana nagustuhan nyo yung ating
DIY. Solid mga idol. Napaka-solid talaga niyan. Okay, so testing naman natin to mga idol, yung kanyang wireless na microphone kung malakas ba. Sige, testingin natin. Pause ka lang ating volume ng mic. Hello, sound check. Sound check. Hello. Sound check. Masyado malakas yung echo. Tingnan natin. Ay. Hello, sound check. Sound check. So, lakasan natin yung volume dito. Main volume. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Check sound. Sound check. Bawasan natin ng Echo. Ayan. Sound check. Okay. Okay. Sound check. Sound check. Test mic. Sound check. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Sound check. Mic test. Test mic. Mic test. Sound check. Sound check. Sound check. So yung boses ko dito mga idol ay mahina lang yung boses ko. So pag nilakasan ko yung boses ko, malakas din talaga yan. Sound check. Mic test. Mic test. So yun lang mga idol, sana nagustuhan nyo ang ating video tutorial dito sa paggawa ng ating Bluetooth speaker. Alam ko malaking tulong to, lalong lalo na kung kayo ay merong event. So sana panoorin nyo ng mabuti ang ating video at masundan nyo sana ng maayos mga idol. Please don't forget to subscribe sa ating channel mga idol at paki-like. Comment na rin po at pwede nyo rin i-share mga idol para marami pong mga matuto sa ating mga pinaggagawaan. So good luck sa inyong pagdi-DIY mga idol. This is Glenn Levi Lejano.